Hi everyone, this is Pastor Jake Centino. Sa video na ito, akin pong tatalakayin. Meron bang Diyos? Alam nyo mga kapatid, sa mundong ito, napakaraming tao ang naniniwala sa Diyos. Pero alam nyo ba, meron ding mga tao na hindi naniniwala na mayroong Diyos. Halimbawa, yung mga ateista. Alam nyo ba ang atheist? Ito ay grupo ng mga tao na hindi naniniwala na merong Diyos. Or meron din namang mga scientists or ang science na hindi naniniwala na merong Diyos. Sapagkat yung iba, ang kanilang pananaw is sila ay to see is to believe. Pag sinabing to see is to believe, ibig sabihin po ay hindi sila maniniwala hanggat hindi nila nakikita. Pero kapag nakita nila, dun lamang po sila maniniwala. Okay, so tayo naman po mga Kristiyano, I believe na tayo po ay naniniwala na merong Diyos. Pero ang pinagtutungkulan po natin dito ay yung tinutukoy nating Diyos dito ay yung Diyos na nasa langit. Okay? At tayo po ay 100% naniniwala doon. So paano natin mapapatunayan na merong Diyos? Sa pamamagitan po yan ng creations or ng mga iba't ibang bagay na nilikha ng ating Diyos. Pero marami pa rin po na hindi kumbinsido sa mga ganon na kahit na nabasa nila sa Biblia. Pero alam nyo po, isa lang ang masasabi ko na mapapatunayan na meron Diyos. Okay? Ano ang dapat meron tayo para masabi natin na meron talagang Diyos? Ang meron dapat tayo is pananampalataya, faith. Sapagkat pag sinabing pananampalataya, ito po yung naniniwala ka kahit hindi mo nakikita. Okay? Yung ibang scientist or yung atheist, wala silang pananampalataya. Bakit? Kasi hindi sila naniniwala na merong Diyos. Tayo, hindi pa man din natin nakikita ang Diyos, pero naniniwala tayo. So, yun po yung sinasabing pananampalataya. So, pag sinabing pananampalataya, naniniwala ka na merong Diyos kahit hindi mo nakikita. Dahil doon, naniniwala ka rin sa sinasabi ng Biblia, sapagkat ang Biblia ay nagdeklara na merong Diyos. Mababasa nyo na yan, una pa lang sa Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God. So, ang Biblia ay nagdeklara na meron talagang Diyos. Okay? So, naniniwala tayo doon sapagkat meron tayong pananampalataya. Okay? At ang pananampalataya, nakalagay po yan sa Hebrews chapter 11. Alam nyo ba na natutuwa ang Diyos pag meron tayong pananampalataya? Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ngayon, ito pa. Sa verse 6, Hebrews chapter 11 verse 6. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So yun po ang kagandahan sa mga tao na merong pananampalataya. Sabi ng Biblia, napiplease or nalulugod ang Diyos. So, natutuwa ang Diyos pag meron tayong pananampalataya, at the more na natutuwa siya, the more na papatunayan niya na talagang totoo siya. Pero sa mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, sa mga taong hindi naniniwala na merong Diyos, nako, nabulag na sila ng Diyos ng sanlibutan ito. At ang Diyos ng sanlibutan ito, sabi ng Biblia, ay ang dyablo. Hindi na sila naniwala na merong Diyos na nasa langit. So, dahil doon, talagang nabulag sila ng Diyos ng sanlibutan ito. At mga kapatid, para sa mga taong hindi naniniwala na merong Diyos, meron pong mensahe sa inyo ang Biblia. Sa Psalm chapter 14 verse 1, The fool hath said in his heart, There is no God. They are corrupt, they have done abominable works. There is none that doeth good. So yan po ang sinabi ng Biblia. Ang mangmang hindi naniniwala na merong Diyos. Okay? Yung mga nagsasabi sa kanilang puso na walang Diyos, yung mga taong nagsasabi na walang Diyos, sabi ng Biblia, they are full, mangmang. Ibig sabihin, walang alam. So mga kapatid, kahit wag na nating hilingin sa Diyos na magpakita siya para mapatunayan natin na merong Diyos, yung pananampalataya natin sapat na po yan para masabi natin na meron tayong Diyos. At dahil doon, ang Diyos pinatutunayan niya na talagang nandyan siya, kasama natin siya sa pamamagitan ng kanyang salita,
At pag binasa pa natin sa Genesis chapter 1, nandun yung kanyang mga creations. So yun yung nagpapatunay mga kapatid na meron talagang Diyos. Maraming salamat po and God bless you and have a great day.